Attorney Jesse Andres, Undersecretary po ng Kagawaran ng Katarungan. Yusek Jesse Andres. Yusek? Yes, good morning. Can you hear me? Opo, yeah, better po. Naku, sayang ating visuals. Anyway, sige. So, Yusek, can you just explain please, paano po yung ganun pong usapin na may gusto makipagtulungan at magsaole? Opo, at ano ba ang tawag po doon? Go ahead, sir. So sana bigyan mo ko ng pagkakataoy paliwanag yan mabuti. No? Kasi ang simula niyan, kailangan po magkaroon muna tayo ng initial investigation on the actual illegal transactions or anomalous flood control projects. So ginawa na po ng Department of Justice yan, kasama po ang law enforcement agencies, Anti-Money Laundering Council at National Bureau of Investigation. At sa kasalukuyan nga po, handa na tayo na mag-file ng mga kaso laban dito sa mga DPWH officials na involved, pati mga contractors na involved, para po for malversation, anti-graft, at possibly plunder. Ngayon po, dahil po lumalakas ang ebidensya, may mga ibang tao na nakikita na maaari umabot ang investigasyon sa kanila na lumalantad na rin. At gusto na rin maging quote-unquote mga state witnesses. Tanggap na tanggap po namin yan. Willing po kaming tanggapin sila. Ngunit kailangan po magkaroon ng proper evaluation kung ang testimony nila ay absolutely necessary doon po sa prosecution ng mga kaso at corroborated on its material point at sila po ay hindi most guilty. So magkakaroon po tayo ng evaluation at assessment dyan po sa mga nagbo-volunteer na dagdag na testigo at whistleblowers kung sila po ay kwalipikado para ma-admit sa Witness Protection Program kung saan maaari silang ideklara na state witness at maaari hindi na po silang kasuhan. Opo. So yung totality po ng ebidensya, kailangan muna natin tignan kung tunay na kailangan yung testimonya niya. Dahil sa panig po ng gobyerno, kapag meron po kaming sapat na ebidensya laban sa isang tao o grupo ng tao, kahit po mag-volunteer siya na maging state witness, hindi na po namin siya kailangan tanggapin. Kasi ang kailangan po, isa sa mga requirements under the law, Republic Act 6981, yung absolute necessity ng testimony niya to secure a conviction for a grave felony. So, titimpangin po natin yan. Kami po, in the meantime, i-welcome po yung pagharap sa amin. Kukunin namin ang pahayag nila. Kung meron silang ibabalik na pera, una po namin silang ipaprioritize dyan po sa witness protection kung meron po silang paraan na ibalik at talagang ibabalik nila yung mga perang galing sa kaban ng bayan. Opo. Sige po, Attorney Jesse, pwede ba nating ihiwalay lang po yung usapin ng pagiging state witness doon sa plea bargaining ho ba ang tawag doon sa kabilang banda na hindi ako testigo laban kanino man at ako na lamang makikipagkasundo sa estado kasi na-corner na ako Diba? Corner na ako. Klaro na yung mga paglabag na ginawa ko. Magsusoli na lang ako ng aking ninakaw, parte ng aking ninakaw, tapos mag-deal na lang tayo kung anong kaparusahan sa akin. Okay. Meron din po tayong paraan sa batas na magkakaroon po tayo ng plea bargain. Ibig sabihin po niyan, mauuna po, sasampahan muna siya ng kaso. Hindi naman po siya pwedeng lumapit sa amin na wala na siyang kaso dahil yung admission po niya, kasama rin yung mga aming investigasyon, gagawin po natin preliminary investigation at eventually po magsasampa muna kami ng kaso sa korte. Pag nasa korte po, haharap siya, mayroong tinatawag na arraignment and plea, possible plea, enter of plea, doon po mangyayari yung plea bargain to a lesser offense. Sa kasalukuyan po, napakaraming pwedeng kaso, kasama po yung malversation, plunder, anti-graft, at pag nag-plea bargain po sila, imbis na, let's say, reclusion perpetua, 20 to 30 years in prison, maaari pong maging reclusion temporal mas mababa, 12 to 20 years. So, depende po sa usapan. Ngunit, ginigiit po namin sa Department of Justice lagi na hindi po kumpleto ang katarungan kung hindi ibabalik yung mga ninakaw na pondo galing sa bayan. Opo. So, part po ng plea bargain is the commitment to return the ill-gotten funds.
Opo, opo. Yun ho bang plea bargain agreement na yan must be between the prosecutors, the state, or dito po doon sa Sandigan Bayan, sa ombudsman, paano po, attorney? Yung plea bargain is initiated sa Department of Justice for us to make a recommendation to agree to a plea bargain to a lesser offense. But the final discretion, yung huling desisyon po niyan, ay nasa korte din. Dahil kahit po pumayag ang DOJ at pumayag yung mga private injured parties, pag hindi po papayag ang korte, hindi rin po pwede in the interest of, in the public interest. So they will have to see whether the agreement is consistent with public interest, public policy, at may decision po, discretion yung korte either Sandigan Bayan for higher offenses or yung mga RTC for lower offenses. Okay, opo. So kumbaga po, in this case po, Sandigan Bayan ito. Opo. Malamang po Sandigan Bayan dahil mga anti-graft cases ito, at saka kung kongresista ho sila, mataas po ang salary grade nila, aakyat po yan sa Sandigan Bayan. Opo, kung congressman po o kung senador kung sakasakali. Attorney Jesse, yun pong sinasabi nga po noong pa man ni Ombudsman Boying na may mga low-hanging fruits kung tawagin sa mga kaso. Yun ho bang congressman, o kaya po ay gobernador or local official na mismo po nakarehistro per sec records na sila ang may-ari ng construction company. Pagkatapos po, may mga dokumento na po na klaro na sila mismo, yung kanilang construction company, ang siyang kontraktor ng mga proyekto sa kanilang mga lokalidad. Yun po mga ganong kaso. Kumbaga po, basta ho, klaro po lahat ng dokumento, klaro po lahat ng mga ebidensya, yun po mas madali hindi hubang maiprosecute. Ano po? Tama po yun. Dahil po yung admission ng isang salarin assisted by counsel and aware of his constitutional rights, admissible po against him. So mapapadali po ang proseso. Pero lagi po ang ginagawa ng Department of Justice ay dapat nagkakaroon din siya ng independent presentation of evidence dahil mahirap po pag umatras naman yung appliant at sabihin niya, ay mali po, hindi po ako umaamin na, kailangan po may sapat na ebidensya, lagi. Kaya uunahin din namin yung independent investigation namin at katuwang yung kanyang admissions, sigurado convicted ka, lalo na kung mag-enter siya ng plea. Opo. Ngayon, di ho ba kaya nga po ngayon kapansin-pansin na hindi agad-agad plunder ang isinasampa po na kaso kasi nga yung plunder napakahirap kaninyo na magpa-convict dito at may mga acquittal na po na nangyari. Ngayon po, may mga kaso pa rin na wala po naman ding piyansa. Ano po ito specifically, Attorney Jesse, na mga kaso ng katiwalian? Yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act 3019, Republic Act 3019 is one offense that they have committed. Ang mas malaki pong penalty is under the malversation of public funds. Dahil kapag po ang pera ay around 8.8 million and above, and non-bailable offense na po yan. Ang grave felony na po yan, afflictive penalty na po yan, at no bail po yan pag naisampa sa korte. At most of these cases are really malversation dahil hindi karapat-dapat na bayaran, ngunit binayaran nila kahit walang legal basis. Opo, yung nga po. So, dito po, halimbawa, itong mga congressman ngayon na meron po nagsasampa na ng demanda at malinaw, yung mga dokumento at mga aligasyon laban sa kanya, bawat project dito, bawat ganap mo, isang count po yun na bibilangin. Iyan po ang technicality dyan. Hindi po ibig sabihin, nag-plea bargain kayo, lahat po ng ibang transaction, hagip na. Hindi po yun. This is per offense. This is per transaction. So you can be punished for a lesser sentence for this particular transaction. Ngunit pag may maimbestigahan pa na iba, ibang usapin pa ulit yun. Opo. Kasi nga po, pag pinag-usapan natin na walang piyansa ito, nakakulong ka, habang dinidinig ang kaso, wala kang kalaya, nakakulong ka. So, in case ang isang congressman o mambabatas po'y dudulog,
sa inyo, no ho, at kakasuhan niyo muna doon sa plea bargaining, doon na po magkakaroon na ng pwedeng arrangement na mapapababa po ng ilang degree yung kaso para makapagpiyansa muna siya. Ganun po ba ang nangyayari niyan, attorney, supposed to be? Hindi po maaring ibaba yung charges. Mhm. Ibig sabihin, kung ano po yung nararapat na charges, criminal offense na isasampa sa korte, yun muna ang isasampa namin. At that will be a non-bailable offense, kailangan po siya magpakulong. Pero in the course of the trial, dahil isang hearing na lang po naman ito Dahil pag nagkaroon ng arraignment, pwede na po i-continue yung enter of plea at kung may plea bargain, doon po siya masasentensyahan ng mas mababa. At ayun na po, masusunod na po yung kagustuhan niya na mababang parusa. Opo. Sige po. So yung nga po, kumbaga kung ang isang involved ho dito na elected official magkukusa na kasi tingin niya corner na siya, no, attorney, no? Wala na siyang lusot, no? Klarong-klaro na. Siya'y dudulog, kakasuhan siya muna, pagkatapos pagdating sa hukuman, mag-uusap na, o sige, ano ba iniaalok mo sa estado, magkano ba sosoli mong pera, at pagkatapos noon magkakasundo na kayo kung sakasakali ano na ang ano na ang ikakaso sa kanya o sasabihin sa Sandigan Bayan na o sige dahil sa pag-amin mo, pagsauli mo ng pera sa halip na habang buhay na pakakakulong 12 anyos na lang, ganun po. Ganun po mangyayari nun. Pero if I may explain, Ted, kung ako ang nasa katayuan ng ating public official, bakit hindi kong subukan na mag-apply as state witness para po ma-discharge ako? Dahil hindi naman po maari na siya ay gumawa ng kalokohan na siya lang. Dahil meron po siyang kasabwat, meron siyang mastermind, at yun po ang interest ng gobyerno na malaman to get to the bottom of this systemic ill, para po ma-solve natin. Kaya nga po sinasabi ko dun sa area ng state witness, kukunin lang po namin kung talagang absolutely necessary yung testimonya niya to get the mastermind. Opo, yung nga po, no, sa usapin po ng pagiging state witness, absolutely necessary yung kanya pong statement para ho doon sa mas, kumbaga, pinaka-mastermind. Pero sa usapin ng mga per district, ito po yun per province na ang congressman, siya ang proponent kasi nagkakaroon din po ng pondo ang kanyang distrito, either meron po nag-park doon, pero eventually, talagang siya ho lumalabas din dito na isa sa mga main character. Kasi siya yung siguro na may pondo, siya po ang kasakapakat ng DPWH sa rig bidding, yung kanyang kumpanya ang nakakuha ng proyekto, substandard man, o sabihin na po natin, kahit na po standard ito, kumbaga, pero at least, nandun pa rin po yung usapin po ng ikaw may-ari ng proyekto tapos ng kumpanya tapos yung proyekto sa distrito mo ikaw mismo mananalo. Yung pong mga ganon, hindi ho ba mastermind na matuturing mga congressman doon? Sa paglalahad mo, mukhang sila na mismo ang proponent, sila na nag-isip niyan, sila na nakatanggap ng kickback. So hindi papasayan na maging state witness dahil hindi siya most guilty. Mukhang most guilty siya. So probably the court, para in the interest of fair administration, can give a lesser penalty pero no more trial. Kasi admitted na niya yan at wala na pong apila yan. Yan po ang maliwanag yan. Kapag kayo ay nag-enter ng plea of guilty, there's no more appeal. So it's a final decision. There is already accountability. And accountability is what the government wants to establish in all of these proceedings. Hindi lang po individual retribution, kundi accountability system that is in place. Yun po ang gusto namin patunayan dito. Opo. Kasi nga po, kaya ho natin ito pinag-uusapan para lang ho natin maihiwalay yung usapin po ng state witness at dito po sa talaga namang mga kaso kung saan po ang mga sangkot na mga mambabatas mismo ang lumalabas na mastermind, kung ano ang kaparaanan nila para po mas bumaba
ang sentensya o kaparusahan sa kanila. Kaya ho natin ito pinag-uusapan. Kasi nga po, Yusek, as you know, ano po, sa ngayon, mukha pong lumalabas na ang dami pong reports, gagaya nga ng Rappler, na nagbibigay na po ng iba't ibang mga pag-aaral. Meron na po mga sarili din po ang DPWH ngayon. Ang ombudsman, natutukoy na yung mga distrito at mga lugar, di ba, na ang mismong mga proponent, alam niyo na, itong aking sinasabi kanina pa. So, sa ganyan pong usapin, Yusek, kapag nakipaglaban, kapag hindi ho naging, kumbaga, hindi nagbukas sa plea bargaining, yung pong mastermind dito ng mga congressman o legislator, anong maaari nilang kahantungan kung makikipaglaban pa sila sa Estado, gayong klarong-klaro na mukha talagang ang kanilang conviction? Opo. Maliwanag po na kapag kumpleto ang ebidensya, the full force of the law will be implemented against them. And that will be a non-bailable offense. It is life imprisonment together with perpetual disqualification from public office. So, mabigat po yan. At hindi ko alam kung sa plea bargain that will also be considered. Dahil kung sila ay nag-iisip pang tumakbo, mukhang malabo na yun. Dahil always the accessory penalty for crimes involving moral turpitude, meron po talagang accessory na disqualification from holding any public office. Okay. So, Opo. Ito pa ho. Sige, go ahead. Opo. Ito pa po. Kapag ho ba congressman o legislator o senador, pagkatapos nagsampa ng kaso sa ombudsman, yun ho bang ombudsman ay pwede hong magrekomenda na tanggalin sa pagka-congressman o senador yung mambabatas, and habang may usapin ng pagkatanggal sa kanya, magpapatuloy pa rin po yung criminal case sa Sandigan Bayan? Sa tingin ko, during the trial, hindi po maaalis sa pwesto ang isang kongresista or ang isang senador. They have their internal rules on discipline na they can apply amongst the members of the House of Representatives and the Senate. But to totally deprive the elected public official by a mere order of the Ombudsman, sa tingin ko po hindi mangyayari hanggat hindi pa tapos yung paglilitis. Okay. Pero pag nagkaroon na ho ng judgment, of course, they will be removed from office. Opo. Pero habang, assuming po na ganun nga po ang mangyayari, habang naglilitis at non-bailable yung pong kaso nga na kinakaharap ng mambabatas, nakakulong siya habang siya ay habang siya congressman o senador. Posible po yun. Posible po yun. Pag humantong na po sa actual filing ng case. Okay. Nag-issue na po ng warrant to pare sa korte. Sa Sandigan Bayan. Okay. May mga kaso po ngayon, halimbawa, isang lalawigan sa Central Luzon, mga mag-asawa yung involved congressman, yung lalaki, vice mayor yung babae, congresswoman yung babae, yung isa, contractor, asawa niya, yung may-ari ng kumpanya. Kapag ganun po, sila mag-asawang kakasuhan dito, pwede ba ako mag-bargain na pwede ba ako na lang, huwag muna isama si Mrs.? Kaya nga po, ang pamantayan natin, yung public policy and public interest, hindi po pwedeng at the whim of the accused kung sino po ang papawalang sala o magkakaroon ng mas mababang parusa. Malabo po yun. Nasa korte po yan, depende ho sa participation nila at actual evidence against them. Doon po ang babatayan ng Pero hindi ko maaaring pwede ako na lang absuelto yung aking asawa. Hindi po mangyayari. It has to be based on their participation or complicity in the crime and the evidence at hand para mapababa ko yung penalty. Opo. Sige. And, go ahead. Sir, I want to take the opportunity kasi marami pong nagtatanong tungkol po dun sa estado ng mga flood control project cases. I want to assure everyone that the Department of Justice and all of the law enforcement agencies are in the midst of a thorough, deep investigation that will lead to strong cases being filed against people, DPWH officials, contractors, and even politicians in due time.
Ang sistema po kasi dapat, ayusin muna natin yung pag-file ng kaso laban sa DPWH officials who were directly involved in the anomalous transactions. Dahil po, ghost project nga eh. So, in-establish namin yung sistema ng approval, pero yung approval process hindi naman nila sinunod. So, yung liability ng DPWH officials involved, establish muna natin. At doon po lalabas yung liability ng mga kontraktor na nakipagsabwatan. At doon po naman sa liability ng contractors, doon po natin may establish din yung liability ng possible proponent dahil sila po ang kausap ng mga contractors. So I am assuring the public that there is an ongoing and thorough investigation that will establish the liability not only of DPWH officials, but all the possible proponents, even elected public officials who took part in this system of kickback and malversation of funds. So yun lang po ang gusto kong idagdag. Darating po tayo doon. At we have to be systematic about it and circumspect because we do not want to take these public officials out of office unless there is absolutely strong evidence against them. Pero in the meantime, ginagawa po namin yung freezing ng accounts ng mga involved individuals at nagawa na po namin yan at 5.2 billion assets of all of these people involved have already been frozen para po masiguro na maibabalik sa kaban ng bayan yung mga perang ninakaw. Okay. At dadagdag po yung freeze orders na yan in the next few days. Opo. Nabanggit niyo po, DPWH officials and employees, ito pong sila Bryce, itong sila Alcantara, itong sila Mendoza, meron na po kami narinig na sinampahan na sila ng kaso. Ano po? At pending ngayon yung preliminary investigation. Ano po? Ito nga yung criminal case. Si Yusek Bernardo ho ba meron ng kaso? Tama po yan. Si DPWH officials at the level of Henry Alcantara pa lang ang na-filean dun sa initial 5 cases. Na all of these are ghost projects in Bulacan, sa Balagtas, Bulacan, Pandi, Bulacan. At si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, yung project engineer, JT Mendoza, and the other officials ay kasama po dyan sa 5 kaso na yan. Opo. Si Yusek Bernardo, hindi naman po sila involved sa implementation. Wala pa. But we are interviewing him and he is also applying as a state witness and he has already given a very incriminating evidence against public officials. Doon po siya makakasuhan. Dahil kasama po siya doon sa sistemang yun, makakasuhan po siya and eventually it can be evaluated whether he can be considered as a state witness. Pero doon po siya makakasuhan sa malalaking kaso na yun. Opo. Si Yusek Bernardo po, may paunang affidavit na isinumite sa DOJ actually and then in the Senate nakakuha tayo ng kopya noon. May sinasabi kayo ngayon na meron siyang isinumiting mga incriminating evidence. Bago ho ba ito? Meron bang supplemental affidavit na po siya? In the Senate, yung first presentation niya, nagbigay na siya ng affidavit assisted by counsel. And then we had a chance to talk to him in the DOJ before he returned to the Senate Blue Ribbon Committee hearing, and he executed a supplemental affidavit. But on top of this, we are still in touch with him. Alam niyo po, minsan hesitant po ang witness, ayaw po niyang bagiting kaagad-agad. But we continuously engage with him, and we believe there is more forthcoming evidence that will implicate those involved in this scheme, including politicians and other contractors. Okay, we don't want, naunawaan po namin ano po ang inyo pong pag-aagam-agam na maglahat talaga ho dito no, ng detalye. Pero ang klaro, meron siyang supplemental affidavit na. That's one. Tama po yun. Okay. And then, so far ngayon, kasi hindi siya naka-contempt sa Senado eh. Di po ba? Siya ay malaya sa ngayon, di po ba? Opo. So, kaya po kami, patuloy ang ugnayan namin dahil understandably, natatakot din po siya. Wala naman siyang protection at hindi naman siya capable of assuring his safety.
Kaya po pinoproseso namin yung possible admission niya. Right now, admitted naman siya at provisionally as a protected witness without according him any state immunity. Opo. Just to assure that his cooperation during the investigation. Ay, good to know. Ano po, Yusek. So ngayon po, wala man pong senyales na nagbabago na siya ng tono. Hindi po. I have personally discussed the matter with him. Mhm. I see him as a very vital witness. In fact, I see him as already expressing some remorse. That's a good sign po na he is willing to fully cooperate. Opo, okay. Sige po, kasi nga itong pinag-uusapan natin dito eventually, pagkatapos nitong sa maliban sa pagiging protected witness, yun na nga po, no? Yung possibility lamang, na maging state witness. Walang magbabago sa kanya mga statement, pero Attorney Jesse, Yusek, yung kanyang statement napakamatibay kasi personal knowledge yung pinag-uusapan natin dito, di ba? Siya mismo ang sinasabi niyang nag-abot. Tama po yan. Yan po ang sinasabi kong mga important requisites for you to be qualified dahil absolute necessity of the testimony, corroborated at material point. Yung iba pong nilalahad niya, wala ho kami pagkukuhanan ng ebidensya kung hindi niya pananatilihin yung kanyang testimonya na yun. Okay. Kaya it's part of the consideration, but there's no final thing here. Even the Discayans are offering some testimony. Hindi po totoo, just to clarify, Ted, hindi po totoo na tinatanggal namin ang posibilidad na makonsider ang Discaya sa state witness. The door is open. Pero the reality is they have not actually filed any written application for admission to the WPP. Naririnig po natin yan sa media, pero wala naman po silang ginagawang actual. At kung sila po ay pumunta sa tanggapan ng WPP through their lawyer, and they get the requirements, and they give their testimony, and we can continue to collaborate with them, posible po, because we are not closing the door on anybody, because the ultimate objective is to get to the bottom of the truth. If their testimony will be essential, then we will consider them for evaluation as state witness. Wala pong sarado. Opo. Ito pong si Hernandez, si Alcantara at si Bernardo o si Mendoza, meron na ba silang actual na aplikasyon sa WPP? Yan po meron. Si Henry Alcantara, formally nag-apply po. Si Bryce Hernandez and JT Mendoza, meron na po sila. Opo. At we are presently evaluating it. And the good news is, maybe you are the first one to know about this, that they are already willing to return part of the funds that they have gotten because of these kickbacks from the anomalous flood control project. Yan po, malaking hakbang po yun para sa amin. Dahil how can we have any cooperation with someone who wants to get out of the hook but without retribution and without reparation? Kailangan po, dalawang bagay magsabay. Aminin yung pagkakasala nyo at ayusin nyo yung pagkakamali sa pamamagitan ng pagsuoli ng pera. Opo. At the substantial funds will be returned by these witnesses in due time as long as we continue to process their application as protected witness. Opo. Si Ginoong Bernardo, meron na hubang formal na aplikasyon sa WPP? Meron din po. Meron din po. Opo. Kasi para lang mas klaro, kasi po dito sa kanyang affidavit, number 4, sabi niya, ito ho sana ay maging integral part of my application to be admitted under the WPP. So, sa ngayon po, Yusek, na sitwasyon, marami nga naiinip, And ang pinag-uusapan natin dito ay naiinip kasi nga, ang sinasabi nila, maaring DPWH ang ma-issuehan ng arrest warrant, pero as we know, ang hinihintay po ay yung mga proponents, di ba? Opo. So muli sa mga hawak po ninyo ngayon, kung mamarapatin po ninyo, meron na ho ba talagang paparating na matitibay na kasong isasampa laban sa mga proponents na ito? Tama po yun. Without mentioning particular names, but I'll give you an illustration. The evidence points to a person linked to a politician,
and this person received the money on behalf of the politician. And we have direct evidence showing the receipt of the money. So, ididemanda po namin itong tumanggap ng pera. Kung aakuin niya yung krimen, kahit hindi naman napunta yung pera sa kanya, problema po niya yun. But as far as I can imagine, itong normally, sasabihin niya, hindi naman po sa akin napunta yung pera, inabot ko po sa amo ko. Pero ngayon po, hindi ko maaring ihablay yung amo dahil hindi po nagbibigay ng testimonya yung actual na tumanggap. But we have 2 instances where that is the case. So, ididemanda ko lang po yung tumanggap. So, now the ladder goes up because once you charge this individual, he will be forced to reveal where the money went to. Doon po tayo nagde-develop ng kaso against the proponent. But right now, it's very difficult and unfair and violative of constitutional rights if we will implicate those na walang direct evidence. But for those with direct evidence, kasampa ko namin yan. At sila po, I'm sure, ikakanta nila yan dahil hindi naman silang nakinabang. Okay. Assuming talaga na nagsakripisyo yung tumanggap ng pera, di ba? O sa kanya inabot para doon sa proponent. Pero yung perang tinanggap, definitely nakarating sa proponent. Cash ho ba ang usapan dito? Dito na ho ba papasok ngayon ang inyong... paano ho nahugasan? Kung daan-daang milyon ito paano po naitago yung pera na kinuha noong pong middleman at inabot niya doon sa proponent? You will be surprised at how these people find to circumvent yung rules on money laundering. Natural po, pag pinasok nila sa bangko yan, flag kagad yan. Pero ang nangyayari po sa aming intelligence report, talagang physically kept in condominium, in places, the hard cold cash. So, ganun po ang kalakaran ngayon. But meron hong magandang because of the help of the Anti-Money Laundering Council, which has the authority to look into the account of those subject of prosecution, meron po kaming mga ebidensya showing that even a sitting congressman received substantial funds from the companies of these contractors through the banking system. During the time probably in COVID that wala pong movement, walang cash deliveries, nainip siguro. Pinadaan sa banking system, that is a smoking gun. It's already there. It's forever in the financial record. So, napakatibay po na ebidensya yan. At yan po yung type of cases that we are developing. Solid po ito. But that might be considered as an exemption dito po sa kanila pong, di ba? Sa kanila magugulat ka. Medyo maraming natapad yan. Okay. So meron po, we look forward sa eventual nga po na filing kasi malalantad po ang lahat ng yan kapag po talaga nailahad na ito sa pagsasampa po ng kaso. So dito po ngayon sa kung inahawakan nila yung ganoong laking bulto ng pera, pwede ba nilang mailipat sa abroad yun? Paano po yun? Pwede ba nila? Malabo? Malabo kasi maraming measures dyan sa cross-border patrols na yung bulk cash, aarestuhin sila. Yung punto. May mga x-ray tayo that can detect that. Kasi tsaka di ba ho, kapag mga offshore account, di ba electronic transfer din po nangyayari doon and definitely may dadaanan kang bangko sa Pilipinas? Well, if that is the case, merong electronic trail yan and that can be presented as evidence to show that monies were transported by this particular accused elsewhere. Hindi nila gagawin yan. Dahil may money trail yan, financial trail na hindi mabubura yun. Opo. Sir, sorry po ang dami ho namin tanong, pasensya na po. Yusek, meron din po kasi ng mga nung kasagtagan talaga as in pumutok ito, may mga nagsasabi nga na bakit wala pang sinasalakay na bahay? Bakit wala pang binabanggit na doon naghahatid ng pera? May mga sinasabing testigo na nag-abot doon ng pera sa lokasyon na iyon, personal knowledge. Bakit wala pa pong
pinuntahang bahay, sinalakay, at baka nandun pa sa vault o sa kahong-kahong pera doon sa condominium o sa kanila pong tinitirhan. Ba't ho daw walang pang ganun? Well, I do not want to comment on that, but I'm sure that is an option that we are exploring. Pero meron pong constitutional requirements yan to get the search warrant and intelligence report that should accompany the application for the search warrant. Pero may mga options po tayo dyan. Opo, naunawaan po namin na hindi kara-kara, pwede mo sugurin yung, di ba, yung abode, no? Yung kanyang bahay nang wala kang kaukulang hawak na search warrant kasi baka kayo technical din at yan lalabas na fruit of the poisonous tree. Idagdag ko rin na yung intelligence gathering natin is getting better because some of the whistleblowers have already surrendered their cell phones for forensic examination. Opo. So, malaking bagay po yan dahil lahat po nung mga natawagan na text, na-communicate nitong mga whistleblowers can now be examined. And yun yung sinasabi ko lumalalim po yung investigasyon, gumaganda po ang takbo dahil nagko-cooperate po yung whistleblowers. Alam nila na seryoso kami. Kaya po sila nagko-cooperate. Ito po yung malaking ebidensya yan, yung mga cellphone na yan. Opo, ito po dahil yan po ang transaction. Diyan na nakarecord lahat yan. At hindi po mawawala yan. Ma-extract natin. Opo. May tanong lang po si Chacha Yusek kung mamarapatin po ninyo. Yusek, bago yung tungkol dun sa freeze ng accounts, kanina po kasi may nasabi po kayo kay Manong Ted. Sabi nyo, you'll be surprised kung paano nila nilalabhan yung pera. Nabanggit nyo rin po, may congressman na nakatanggap ng pera sa contractor na nakita mismo dumaan sa bank account. Tama po ba ito? Yes, absolutely. Yes, it's confirmed. And that's why ang pamantayan po natin bago tayo mag-file ng kaso, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, yan po ang sapat na ebidensya nakuha natin. Are we talking about... sige po. Smoking gun nga yun. Yes po. Yusek, ito po ba isang congressman lang o higit sa isa pa? Higit sa isa. Meron po ba tayong nakita din na iba pang proponents, hindi congressman, maaring senador, na sa bank account dumaan yung pera? And let's not discuss that here, but rest assured that we are not leaving any stone unturned. Malalim ito investigation na to, and we want to assure the public that we will get to the bottom of this, no sacred cows, and we will file cases against those that we have evidence. Yusek, yun pong intelligence report na sa condominiums tinatago yung iba sa mga pera, yung cold cash, meron po bang ebidensya doon or galing po ito sa whistleblowers natin? I cannot comment on that. Okay, sige po, understandable. Okay, eto na lang po, baka pwede rin pong masagot nyo sa amin. Kasi po sabi nyo nga po kanina, more than 5 billion na yun na freeze na account. Pero ang tanong din po kasi ng mga tao, dito po ba sa mga na freeze na account, meron ng kasama na elected officials o puro contractors lang po ito at DPWH officials? Right now, mostly contractors and DPWH officials. But marami po tayong ongoing kasi may proseso naman yan Yung referral natin sa Anti-Money Laundering Council, nagawa po natin yan even a few weeks ago. Pero siyempre, yung financial investigation has to accompany the petition to be filed with the Court of Appeal. Kailangan po kunin yung mga assets nila, asset tracing, at yung bank accounts nila, at yun po ang mga necessary allegations in the petition for freeze order that has to be included. So, mayroon hong earnest effort towards that. At malapit na po yan. Hindi ho magtatagal lalabas din yung freeze order na yun. Okay, so kasi meron pong nabanggit nitong nakaraan si Ombudsman Remulla, nandyan pa po siya sa DOJ. Ang sinasabi po niya sa naging pahayag niya, may freeze orders na daw po laban sa ilang senador. Kasama na si... Sige po. Misquoted po yun, Misquoted po yun. Ayun, para malinaw. Ang ibig po sabihin, the DOJ had already filed the referral to the AMLC through the NBI for cases that could possibly be involving senators and congressmen. So yung referral po sa AMLC, sinasabi niya, kukuha kami ng freeze order against all of these officials, including senators and congressmen. Pero yung proseso po, sinasabi ko nga, may financial investigation muna bago isang pa sa Court of Appeal. But that is forthcoming.
That is what can. So yun ang proseso. Hindi karaka-raka, freeze ng labas ng freeze Hindi order po, ng CA. karapatan po ng mamamayang Pilipino to be secure in his person and in his property, including yung bank accounts niya, unless we already have specific evidence implicating them in a predicate crime like corruption. Kasi nga din po, hindi karaka-raka yan kasi may buwelta yung citizen kapag po kumbaga alam niyo ho yun, yung walang kabase-basihan agad nag-freeze order ng CA doon sa kanya pong account. Ano po, Yusek, no? Marami pong karapatan na matatapakan kapag kara-kara tayo at walang ebidensya. At ang masama pa dito, yung materially related accounts na apektuhan. Yung walang kinalaman pero meron transaksyon dun sa akusado na iniimbestigahan. Pati po yun napiprease. Kaya hindi po maaring basta-basta natin gagawin yun na hindi sapat ang ebidensya. We have to be circumspect about it. Opo, at ang CA din po maingat dito, naghihintay muna ng lahat ng elemento bago sila magbigay ng go signal na sa AMLAC na mag-freeze order na. Ano po, para klaro? Exactly. They are very judicious and meticulous about the requirements before they issue a freeze order. Okay. Sige po. So, Yusek, alam niyo, napakainam po nitong ating ugnayan kasi kahit papaano, nabibigyan niyo po kami ng pag-asa. Alam niyo yon na kasi again sa ICI po bulagang taong bayan na nangyayari. And we also appreciate po na si Ombudsman Boying nagbibigay ng press briefing para nag-a-update siya. Pero ito hong ating napakinggan ngayon ay kahit papaano po nagbigay sa amin ng pag-asa na meron pong talagang masinsinang ginagawa ngayon. Bagamat nakakainip, pero ito po ay pagsiguro lamang na ang kasong isasampa ay matibay at hindi mauuwi lamang sa dismissal. Tama po yun. Inoobserbahan po natin ang karapatang pantao, ngunit the rule of law requires that we file these cases against anyone and everyone who is involved, regardless of their rank and stature in society. Opo. At ito po din ang klaro, ito pong mga tulad po nila Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, itong sila JP Mendoza, ito po ngayon ay mga testigo na inaalagaan po ninyo sa usapin po ng kanilang seguridad kasi pag itong mga to bumaligtad, patay kang bayan ka. Kami po, we deal with the facts, we deal with the truth, we will present evidence based on the truth, nothing else. We will not invent any evidence. Kung wala pong ebidensya, wala po kami magagawa. But as far as I know, as far as I have been dealing with these people, they are beginning to show remorse and I hope they will continue to cooperate for the sake of our country. Sa DOJ po, wala kayong pipiliin dito, Sec. Yusek, no? As in, kasi yung iba sinasabi, bakit ganito, bakit ganyan? Yun po na lamang po, bilang huling pahayag po, Yusek. Well, sa aming institution na Department of Justice, we have dedicated prosecutors, investigators, and law enforcement agents that will ensure the proper conduct of investigation and eventual prosecution in court. Systematic po ang ginagawa namin in coordination with all the agencies, including DPWH, Commission on Audit, pati ICI po. Nag-a-align po kami ng effort para walang duplication. And in due time, this will all be filed in court. And you can expect even yung sinasabi niyo po na possible plea bargains to shortcut the process. And we will show that there is indeed accountability and the mechanisms of accountability are strongly in place. Opo. Totoo po yan at gagawin po natin. Salamat po na marami. Thank you po dito po sa inyo pong mga salitang binitiwan dahil kahit papaano po sa gitna ng aming agam-agam, nabigyan niyo po kami ng pag-asa. Salamat po, Yusek Jesse Andres. Salamat din po sa pagkakataon. Thank you very much. True FM. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!